7 araw na ang operasyon sa Taal Lake para sa paghahanap sa mga nawawalang sabungero. Apektado na rin ito ang kabuhayan ng mga mangingisda sa lawa, kaya ang lokal na pamahalaan pinag-aaralan ng magdeklara ng state of calamity. Live mula sa Batangas, magbabalita si Ian Suyo. Ian, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, anumang sandali mula ngayon, inaasahan natin na babalik na rito yung mga miyembro ng technical diving team ng Philippine Coast Guard mula sa kanilang pagsuyod sa second quadrant nitong Taal Lake. Bahagi pa nga rin ito ng ika-1 linggo o 7 araw ng retrieval operation para sa mga nawawalang sabungero. Pasado alas 8 ng umaga nang tumungo nga ang technical diving team sa kanilang operasyon sa second quadrant. Dito yung bahagi ng Laurel, Batangas. Dala pa rin ng diving team yung remote-operated vehicle na nila ay malaking tulong sa pagpapabilis ng scanning ng lake bed. Kahapon nga ay nakumpleto na ng mga divers yung pagsuyod sa first quadrant na nasa Laurel. Yan yung lugar kung saan itinuturo umano ng whistleblower na si Julie Patidongan o alias Totoy na pinagtapunan ng labi ng mga sabungero. Dahil umabot na ng 1 linggo na itong ginagawa operasyon, pinag-aaralan na raw ng bayan ng Laurel ang pagdedeklara ng state of calamity. Ayon sa lokal na pamahalaan, matindi raw ang ibinagsak ng kita ng bayan, partikular na ang mga mangingisda sa paligid ng Taal Lake, buhat ng maiugnay ang kanilang lugar sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Kanina nga, nagsagawa na rin ng relief operation ng LGU para sa lahat ng apektadong mangingisda at mamimingwit. Namigay sila dyan ng mga delata at bigas. Yung iba nga sa kanila na nakausap natin, wala na raw kinikita dahil okupado ng PCG yung pinangingisdaan nila o di kaya matumal ang mga paninda dahil sa pangamba ng mga consumers tungkol sa mga isdang nakukuha sa Taal Lake. Narito ang pahayag ng Municipal Administrator ng Laurel, Batangas. As of now ay pinag-aaralan po na kung idideklara po ang state of calamity sa lokal na pamahalaan. Nasa pag-aaral pa po ito sapagkat pinapakiramdaman pa rin po natin ang economic status ng ating bayan. Dahil po sa mga sa nagaganap na pagbaba ng sales ng ating mga tilapia at bangus dito sa ating bayan. Cheryl, kung sakali nga daw na matutuloy yung pagdedeklara nila ng state of calamity dito sa bayan ng Laurel, makakuha daw sila ng karagdagang pondo mula sa national government. At yung pondo nga na yan ay yung gagamitin nila bilang pagbigay tulong sa mga apektadong mangingisda dahil hirap pa rin sila sa hanap buhay nila rito. Yan muna ang latest mula dito sa Laurel, sa Batangas. Cheryl? Maraming salamat, Ian Suyo.